So hello guys, tuloy na naman tayo sa kwento ng buhay ng may alagang ina. So, itong mga tupiin ko ngayon ko pa lang siyang tinatapos kasi busy nga tayo ng mga nakaraang araw. Ayan. Ito rin yung nalabahan ko ng nakaraan pa na ngayon ko lang natutupi kasi naging busy nga kami ng tatay. So, ayun. Ngayon ko pala siya tinatrabaho. Ito yung damit na namin. Ramdam na ramdam ko talaga yung yung gawain talaga dati ng aking ina noon. Papahinga lang siya. Pagkatapos lang din niya magmerienda. Nung maliit ako, ang nanay ko lagi lang din sa bahay. Tapos lagi lang din ng ganyan, nagtutupi ng damit sa bahay. Asikaso sa sa mga gawaing bahay. Ayan. Umaga pa lang nagkikilos na siya. Madaling araw pa lang. Alas 3 pa lang ng madaling araw yan. Nagkakalikot na yan si nanay ng mga hugasin. Ayan. Ang mga ina talaga sobrang sisipag. So kaya mga gawain noon ng aking ina, ngayon gawain ko na rin. Lahat. Kaya maswerte talaga yung mga yung mga bata talaga na lang, walang iniisip na problema, walang iniisip na mga gagawin. Pasensya na guys sa may yung mga bata naglalaro kasi sa tabi ng bahay namin. Yung mga naglalaro sila, so kaya maingay. So ganito yung mga gawain ng nanay ko sa amin noon nung kami nakatira sa Bulacan. Yan. Maghugas, maglinis. Ganun ang gawain ng aking ina. Tapos after naman niyang mga ilang araw naubo na ako. After niya mag-stay sa bahay ng ilang araw, babalik naman siya sa trabaho niya. So, ang trabaho ng aking ina, di ba, isang bahay noon, luluwas siya ng Maynila. So, ang naiiwan lang sa Bulacan ay ako mag-isa. Ang aking ina nagtatrabaho siyang kasambahay doon. Ang uwian niya ay kinsenas katapusan. Ang baba pa ng sahod noon ng mga kasambahay. Ang sahod lang dati ng mga kasambahay 2.5, 3.5, ayan. Ngayon ang taas na, 7.5 na yata ngayon ang kasambahay. Oh. Magkano tayo? 7,800. Mataas na ngayon. Samantalang noon, napakababa. So kaya pagka kisenas katapusan, minsan ang nanay nga overbali na din kasi nga pinapadala din sa akin at nag-aaral din kasi ako nun sa Bulacan, elementary. Tapos ako lang naiiwan doon sa bahay namin sa Bulacan. Napakasipag ng nanay ko noon. Nung bata-bata pa yan. Talagang halos 24/7 nagising para lang trabaho sa labas, trabaho din sa bahay. Ang tatay ko naman construction. Tapos ang tatay ko din nung bago pa kami ma-demolish sa Maynila, ay ang trabaho ng tatay ko sa punduhan. So naghihila siya ng mga banyera doon. Kaya sagana kami noon sa mga isda. Kasi sa Maynila, sa Malabon, usong-uso dyan yung
yung mga namumunduhan. Yan. So, ganon. Tapos pag umuwi ang tatay ko, laging may mga dala ng mga ano yan, mga isda. Yan. Ang tatay ko dala lagi mga isda, yan, bigas. Ang nanay ko naman, pag umuwi, galing trabaho, ang laging dala niya yung mga ano, bigas, ulam, tapos yung hindi nawawala yung mga prutas, yung hinog na mangga, ganyan. Tapos may mga binibigay sa kanyang may binibigay sa kanya yung amo niya na ano, yung mga Cambodia na mangga na malalaki, na may pagkalasa siyang gamot. So, yun. Yun ang mga dala ng nanay ko noon. Tapos, ayun, hanggang sa ano nga kami doon kami tumigil sa Bulacan. Nung nag-demolish kami, doon naman kami napunta sa Bulacan. Ayan. So, ramdam na ramdam ko ang mga ano, gawain ng ina sa tahanan. Ako yung halos napako na dito sa mga gawain. Ayun lang, umiikot lang dito yung araw-araw na gawain ko sa bahay. Ini-schedule ko lang siya. Kapag hindi kagaya nito, nalabhan ko na siya and then hindi ko muna siya tinupi kasi nga may mga ginawa pa kami sa bahay ng tatay, okay ng background namin ng nanay, ayan, kasi na namin siya na skin coatan. Tapos saka ko na siya tinatapos, so binabalikan ko lang yung mga ibang gawain. Bukas naman, hindi pa ako nakapaglinis ng kusina. So yun naman, kusina naman. And yun sa loob naman ng bahay. So dito kasi mahangin at magalbok, gawa ng tubo. Dahil yung mga tubo rito sa amin ginapas na. Ngayon, pag may dumadaan na truck, kasi may ginagawa dun sa amin. Pag may dumadaan na truck, yung alikabok niya napasok rito sa loob ng bahay. So araw-araw linis, araw-araw walis. Papasok na rin kayo mamaya and magluluto na lang ako. Kanina naman, bumili lang ako ng lutong ulam, guys. Lutong ulam na lang ang binili ko. Gulay, ayun. Tsaka dinuguan. So yun. Tapos ngayon, magluluto na lang din ako. Ako yung magigisa na lang uli ng magigisa na lang ng dilata. Yan. Papasok ko na rin si nanay maya-maya. Konti. Dito lang kami. Pag hanggang ganitong oras, nandito kami. So, ganyan lang siya. Kanina, tulog siya. Tapos, ngayon, pagising niya, nagmerienda. So, tatapusin ko muna to, guys, yung at salamat sa mga nakitambay. Yan. Salamat sa mga nanood ngayon. At sa mga nagla-like and shares. Yan. Thank you so much po. So, ayun ang ating ngayon. Ang kwento ng buhay noon ng aking mga magulang. Na ako naman ang ngayon. Ako nang gumagawa. So, hanggang dito na lang, guys. Ito po ang buhay ng may alagang ina. Hanggang sa muli. Paalam! Thank you so much. Love you all, guys. Bye-bye po. Nya! Nanay ko na nanonood lang sa akin. Pasok tayo sa loob. Pasok na. Pasok na sa loob. Tapos ko nito. Tapusin ko lang ito na. Pasok ko lang to. Paalam!